Good morning. Good morning mga karos. Welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Miyerkules, October 1 na po tayo. Tapos na po yung ating September. Sana maging maganda yung pagpasok po ng ating buwan ng October. Tsaka pala mga karos, yung nagtanong nga po pala tungkol po dun sa time frame ng ating mga nagiging project. So bali yung tanong naman kasi ni Sir isa general po. General yung tanong niya. Siguro, kaya niya na itanong yon dahil meron siyang ipinagagawang bahay. At saka medyo nagdududa na siya sa tagal na rin. Matagal na, tapos konti lang yung nagagawa. So ito yung karugtong ng content natin kahapon. Bali, maraming salamat nga po pala dun sa nagtanong dahil kahit papano nagkakaroon tayo ng panibagong content. Ayan, bali, shoutout uli kay Sir. Ito yung kanyang tanong. So kasabay po ng pagsagot dyan sa kanyang tanong, so mag-update tayo ngayon sa mga ongoing project natin. Kaya ito mga karos, samahan niyo pumili kami ngayong araw po ng Miyerkules. Enjoy watching po, let's go. Tara, papunta tayo ng phase 4 ngayon. Alright. Ayan mga karos, nandito tayo sa phase 4. Ayan, ganda ng weather natin. Ayan. Ricky, good morning. Good morning. Ayan, si Ricky. So naglilinis muna sila. Yan, sakto, bali alas 8 po ng umaga. Prepare po ng halo para sa palitada. Ito nakikita natin banda rito, magiging kapantay niya yung firewall na ginawa natin dyan sa gilid. So papakontinue natin yung asintada dyan. Tapos yung mga plastering na naumpisahan nila Kuya Richard noong nakaraan, yan bali ipapatapos natin at tuloy-tuloy lang yung palitada rito. Yung height level naman po nung bakod natin dito sa harapan niya, 150 cm lang yan. Yan, matatapos na po yan dyan. Tapos pag gumanda-ganda pa yung panahon, dire-diretso na tayo rito sa poste. Yan. Kay Richard, morning. Tsaka kay Epoy, morning. Good morning. Yan, kagaya nito. Ito na lang. Halos okay na po rito. Yun o, na-wash out lang yung banda ron kasi nag-uulan-ulan. Ay, tutuloy na lang po yan. Yan, kahapon sa last part ng video natin, grabe talaga. Bumuhos yung ulan. Kaya nag-aalala tayo rito sa mga project natin eh. Pero ganun talaga, kasama na po yan sa pagtatrabaho. Kasi itong mga ganitong klaseng trabaho, pang exterior. Hindi naman tayo pwedeng maglagay ng tabbing dyan para lang sa plastering. Yan, makakabawi tayo ngayon. Maganda yung weather. Yan, tuloy-tuloy dito as long as na maganda yung panahon. Pero kapag talagang laging masama yung panahon, syempre pull out natin sila rito. Yan na. Yan, nakabelo na tayo ng konti. Ito na lang problema natin, yung buhangin. Tapos dito sa site, laging paboritong spot ng mga aso at pusa. Kaya pagka namin dito, pagpunta namin, may mga dumi. Yan, kaya pinapalinis muna natin. Bali, ito muna yung update dito sa project natin sa phase 4. Yan, dito na tayo. Rusty, good morning. Good morning. Yan, meron tayong mga dalang materyales para sa water line at saka yung sa mga PVC pipe. Yan, Marvin, morning Marvin. Good morning, bro. Yan. Tapos kahapon, meron tayong mga dumating na additional na mga bakal. Ito. Tapos graba. Yan, 2 cubic lang to para hindi masikip. Tapos semento, 100. Bali, kulang pa sila rito. Na 40 lang yung dumating. Ayun, mga dala natin. Kuya Boy, morning po Kuya Boy. Morning. Si Adonis, tsaka kay Master Jojo. Good morning. Yan, bali ito na yung floor level. Ito ang naka-hollow blocks. Yan na yung pinaka floor level dito. Ngayon, tatambakan po ng lupa. Madami-dami ha. Yung sinasabi ko nga na baka wala tayong mapahakot ng panambak dito kasi ibabalik po yan dito lahat. Pero kung meron man, siguro sa mga siguro mga ilang truck lang po ng hakot panambak to kung meron man.
Yan, bali ano muna natin to, tatambakan. Tapos kapag natambakan to, doon na mag-uumpisa yung paglilinya. Ito linya ng water line tsaka ng sanitary line. Bali ito muna yung update dito. Siya nga pala, nagdagdag kami ng isang poste dyan kasi magkakaroon pa po rito ng toilet and bathroom dito banda. Kaya nagdagdag kami ng poste. So sa ngayon ang natin dito, ang trabaho natin ngayon, bali magbabalik tayo ng lupa, magtatambak tayo. Malaki-laking trabaho pa po ito. Yan, bago tayo makapag-angat. Yan yung sitwasyon natin dito. Yan. Kung meron kami mga ipapahakot, yun na lang ang iiwan namin para madali maghakot doon sa truck. Maghahakot ng panambak. Anuin muna natin yan. Pupunuin muna natin ang tambak. Yung CHB na yan, yung hollow blocks, yan po yung kapantay ng floor level dito sa first floor. Yan. Tapos saka tayo magpapaschedule na ng plumbing. Yan. Punta tayo sa Anyana project. Bali okay na muna tayo rin sa project natin sa Tansa Garden Villas. Yan, papunta naman tayo rito sa Anyana Bel Air East project. Yan, nandun ngayon yung installer po ng copper tube para po sa abang na mga aircon. Yan, i-assist muna natin sila. And let's go! Tara! Ayan, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East project. Yan, meron po gumagawa po dito. Bali, ang gumagawa dito si Kuya Sandy. Yan, bali, tinatanggal niya na po lahat ng pinagtibagan, yung mga debris. Yan, nililipat niya po rito. Yan na. Hey Sandy, good morning. Yan, aside doon, yung kinuha nila client na magkakabit po ng ating copper tube. So, napag-usapan namin to kasi may kisame tayo dyan para maitago natin yung linya. So between dun sa roof and ceiling, nandun siya sa gitna. Bali hindi siya makikita. Yan, may abang naman na po kami dyan na tubo. Yun o, sa gilid. So para maituloy na rin po namin to, malagyan po ng ng kisame. Bali PVC panel yung gagamitin. Then si ma'am nagpapa-add pa ng isang po dyan, isang ilaw sa gitna. Tapos tinuro na rin sa amin ni client yung mga additional na outlet para sa CCTV camera. Yan sila sir. Aba, Media. Sir, ilang horsepower to? Laki 3? Lamig nito. Malamig, 3 horsepower. So ito yung isang plywood na binili natin. Tapos dito dalawa. Yan, may cover siya hanggang sa matapos natin to. Si Kuya Doming nga po pala nagpaalam po muna sa amin dahil susunduin niya yata yung misis niya sa airport. Ayan. Ikaw lang mag-isa no kuya no? Ayun, wala si Kuya Doming. Tapos dito banda, pinatatanggal na rin po natin yung bintana. Ayan, natanggal na. Ayan na. Ayan, tanggal na yung bintana rito. Di bali may mga pang-cover naman po tayo. Tapos ito yung isang plywood natin. Ayan na. Kasi ito, pinatanggal na rin po natin kay Kuya Sandy. So, yung mangyayari dito, swing door po to. Master's bedroom. Pagpasok, master's bedroom. Tapos, closet. Yung walk-in closet, tapos dito yung toilet and bathroom. Ayan, ready for na tayo rito. Roofing renovation, bali papademolish na po natin to. Yan, kuya. Shout out! Nag-vlog ka sir? Oo, nag-vlog ako. Mamaya, ibibigay ko sa inyo. Ayan. Shoutout kay kuya at saka sa kapartner niya. Ayun yung abang namin na tubo. Yun o. Bali, ang diskarte na lang na ginawa namin, malayo siya sa flashing. Ayun o, makikita niya. Malayo sa flashing. Bali, yung inaabang nila na copper tube dito sa aircon, yung para sa living space, yung nakita nyo, 3 horsepower, medyo malaki. Tapos dito, magkakaroon din ng abang. Bali, dalawang condenser yung makikita natin dito kapag natapos to. Yan, dalawa. So lahat naman po ng rito, unit or ng room, balak palagyan ni ma'am ng aircon. Lalo-lalo na dito. Yan, meron ding abang to. Siya nga pala, itong area na to, magsisilbing hallway na lang po to.
Sisilbing hallway na lang siya. Toilet and bathroom, bali 180 by 120 by 210 cm. Waterproofing na, then ano na tayo, flashing installation. Alawan pa kanya oh. Alawan po. Yan, bali sila kuya, nakapag-usap naman na kami. Yan na, kung ano-ano yung mga gagawin nila rito. Kuya, kasya kaya yung hollow blocks doon? Yung mga ilang teraso? Siyam? Oh, sige. Yan, si kuya, sintadaan niya na po ito. Pwede kang magsinsil muna kuya, pwede to. Natatanggalin po lahat to eh. Oo, lahat ng ano. Para yung hollow blocks mo hindi yayanig. Oo. Habang kumpletuhin ko muna yung hollow blocks. Yan, nakapag-usap na kami ng mga gagawin. So, balak po nila ikabit na yung pati sa indoor unit since nandito naman na daw po sila. Sintadaan na natin ito kayo na Kuya Sandy. Sakto, 4 yung pre-provide natin na plywood para pang cover ng mga na-demolish. So dito pupunta yan. Bali, yung kisame natin halos medyo nakadrop lang yata ng mga 5 cm dito sa biga. Tapos yung indoor unit ng 3 horsepower, nandito po yun. Yun ang sinabi ko na lang po sa kanila na pag-usapan namin. Gawa ng yung copper tube kasi baka lumabas dahil medyo magdadrop pa yun ng 15 cm galing doon sa ceiling. So gagawa na lang daw po nila ng parang sisinsilin po nila para nakatago. Tapos yung abang ng water line, may abang ng water line yan dito kasi magre-release ng tubig yun eh. Para po hindi siya masagwantingan, ibabaon na lang po namin siya sa simento kagaya ng mga naging project namin sa Lumina. Tapos gagapang po yun sa isa sa pinakamalapit na floor drainage dito. Yan, babaon na lang po siya ng ganun. Ibabaon na lang po natin siya sa flooring para hindi siya kita. So ayun lang, ayun yung abang namin. Thank you kuya, salamat po. Thank you. Ayan, nagdagdag tayo ng siyam na hollow blocks. May mga ano pa naman tayo din eh. May mga natira, magagamit pa. So para to sa asintada ng bintana sa second floor. Yan, balik tayo rin. Tara, nakabalik na ulit tayo rito. Yan, ang dami na ng mga hakutin na panamba ko. Ito yung mga pinagtibagan. Yan, sa mga additional na demolition dito sa pader. Ito na yung siyam na hollow blocks para sintadahan yung existing na window na tinanggal. Tapos nandito yung iba. Medyo malaki-laki kasi to. Nakakabit na yung bracket. Kaya nandun na, ayos na. Ayan. Laki nito. 3 horsepower. First time namin sa project namin na merong nakakabit na ganito na aircon. Kaya dito na po, binaba ka na. Sige. Tapos isa sa mga nagawa rito ay na extension ng slab ng balcony. Yeah, okay na yan. Tapos ito i-demolish na lang po namin to. Tapos dudugtungan na lang po namin yung pinaka handrail. Yan, tatanggalin pa po yan. Tapos dudugtungan pa. Yan, okay na muna tayo rito. Ito muna yung update natin dito sa Anyana Bel Air East Project. Tara. Nagatid lang ako ng circular dito. Bali kinuha ko sa Anyana Bel Air East Project yung circular. Hindi naman nagagamitin yan dun eh. Tapos nagpapahanda tayo ng patubig kasi naglalagay na sila ng tambak eh. Circular. Yan, pinatatambakan na natin to.
Yung asintada na yan, yan yung floor level nga natin dito. Kailangan ma-compact natin yan. Yan, after po ng, tambak, naglagay muna kami ng mga blackout sa poste. So hindi pa namin to mapopormahan yung mga poste, ang blackout muna. Kailangan mapasintadahan ko muna to nang umaabot po ng 6 feet to 8 feet. Yan, kung 6 feet pwede na, saka tayo magpoporma ng CHP. Saka tayo magpoporma ng poste. Yan. Papatag na. Babalik na ng lupa. Wala kaming mahabang hose para hindi na bumili. Yung mga nabili ko na PVC, pwede na po yan papunta ron, pansamantala. Tapos ang diskarte namin dito, yung mga gagamitin namin na kailangan na buhangin, dito na kami kukuha. Kasi kapag nalagyan namin ng flooring yan, nalagyan namin na ng poste, yan, ito naman yung susunod na huhukayan ng tropa para sa haligi, sa fencing. Okay na muna tayo rito, break time muna. Yan, mamaya mga ilang minuto na lang magbe-break na rin yung tropa rito. Bali ito mga karos, after break time, ayan, balikan po natin at pag-usapan natin yung comment po ng ating subscriber. So siya rin po yung nag-comment kahapon tungkol po kung kailan daw may turn over yung mga bahay sa mga project natin. So gaano po daw ba katagal. So meron pala itong karugtong yung comment niya. So siya nga pala, bago tayo mag-umpisan sumagot, shoutout po kay Sir Brian Ski. Maraming salamat po sa pa-t-shirt. Yan, God bless sa inyo dyan and ingat palagi. Okay, bali, tinatanong niya, boss, normal lang ba na ma-delay yung turnover ng construction ng bahay? Ang sagot natin dito, hindi po yan normal. Kung meron po kayong kasunduan, meron po kayong usapan talaga, according po doon sa kontra, kailangan po masunod po yun. Kasi kayong mga nagpapagawa ng bahay, may mga purpose po kung bakit hinahabol nyo yung time frame, yung timetable. Kasi meron po kayong mga susunod na plano para sa inyong bahay. Bali, ang nasa kontrata daw ay 3 to 6 months. Yan, 3 to 6 months. Pero 7 months na, wala pa ring tiles, walang pintura, walang inidoro, walang bintana. Yan, tapos naka-skim coat na, pero gawa na yung extension. Nasa 51 square meter. So kami mga karos, kagaya po ng mga sinabi ko sa vlog ko kahapon, ang sabi ko po doon, humihingi kami ng palugit sa may-ari. So humihingi kami ng 1 month na allowance bago po natin gawin yung kontrata. So ibig sabihin nito, pag nakikipag-usap kami sa mga client, sinasabi na po namin yung side namin. Kung sakali mag-agree po si client doon, at least patas sa magkabilang panig. So ibig sabihin, pumapayag sila na kahit na ang project ay dapat matapos ng 3 months, ita-turn over natin ng 4 months. So may allowance kaming hinihingi palagi. Sa ganito pong kaso ng comment niya, bibigyan ko na lang po ng example si subscriber natin, si viewers. So ganito po. Sa kontrata po kasi, hindi po natin nabanggit kung magkano na po yung naibibigay nyo. Kasi sinabi nyo dito, magsi 7 months na, wala pa po siyang, wala pang tiles, wala pang pintura, yung schedule ng windows, para yung accessory sa toilet and bathroom, hindi pa rin po nagagawa. Tapos more on mga 7 months na. Siguro baka medyo marami na rin po kayong naibigay na budget sa gumagawa. Malaking problema po. Balikan ito po yan, sa pagpaparenovate ng bahay bago mag-umpisa, may tinatawag na progress billing. So sa progress billing, pwedeng mahati yan sa 4 na category. Sa 100%, hahatiin mo yan sa 4 na category, 30, 30, 30, and the last payment is 10%. So may mga iba na ganun para mas safe yung pera mo at nakikita mo yung progress ng pera mo sa budget versus dun sa project. For example, 30%, ano ang kalalabasan ng 30%? Ito yung magkakaroon ng front and back extension, including electrical and plumbing. Tapos second step, another 30% uli, magbabayad ka sa contractor ng another 30% ulit. Pero kailangan, bago ka magbayad, na ipakita na nila yung 30% ng development ng unang budget cost. For example, yung susunod na 30%, total of 60%, dun mo na makikita yung roofing trusses, may bubong na, may mga flashing, may gutter, may downspout, may kisame.
So next, another 30% uli yung hihingi ng contractor sa'yo, or another 30% ulit yung ibabayad mo sa contractor. Kailangan makita mo na doon, overall 90% yung sa finishing stage. Nandiyan na yung mga tiles, paint, cabinet, carpentry, accessories, and etc. So for finishing na siya. So yung 10%, kadalasan sinisingil to pag malapit na matapos yung bahay or pag natapos na yung bahay. So ayan po, sana nakatulong. Ang payo ko na nga lang po talaga doon sa mga ibang mga nagpapagawa, yan, madalas magko-comment dito kasi napakalaking tulong din ng comment na to. At least nagkakaroon po tayo ng ganitong klaseng topic dito sa ating content, dito sa ating vlog. Ang payo ko na lang, huwag talaga masyadong magbibigay ng malaki, lalong-lalo na hindi niyo po kilala yung gumagawa. Mas maganda po kasi kung halimbawa nakikita niyo yung progress ng development ng inyong bahay, ng project, para kampante rin kayo na naglalabas kayo ng pera. So sabi niya rito, meron siya sinabing itinakdang araw daw matapos daw o hindi, ay nagbigay na lang po siya ng takdang araw matapos daw or hindi nung una niya nakausap. Kailangan daw ibalik na lang daw yung kulang at hahanap na lang daw siya ng ibang manggagawa. So ayun po, sa mga sa mga nagtatanong, mahalaga din po talaga yung time frame or yung timetable. Minsan nagkakaroon lang din talaga ng delay kapag lagi din talagang bumabagyo, nagkakaroon ng adjustment. Meron din kami dati noon na naging client na habang gumagawa kami, nilipatan kami. Kasi yun ang usapan namin hindi na na-consider yung ilang beses umuulan, ilang beses bumabagyo. Halos araw-araw nagre-renovate kami doon, lagi pong umuulan. Kaya talagang yung delay ng trabaho, talagang as in delay talaga siya. Kasi minsan araw-araw, half day na lang, mahirap nang habulin yun. Kahit pumapasok kami ng linggo, sobrang hirap nang habulin. Dahil yung kliyente namin na yon ay nakapangako na siya na lilipat talaga or aalis sila doon sa inuupahan nila, wala na rin po kaming magawa. Pero ang kagandahan naman po na sa amin, tapos po yung gawa. Maayos po namin natapos yung gawa. Kahit nakatira na po sila doon, tinuloy po namin yung renovation. So ayan lang po yung mga gusto ko ikwento sa mga na-experience namin dito sa Lee & Aki Builders. Bale ito mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung update natin, yung vlog natin ngayong araw po ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat po muli sa inyong pagbisita dito po sa aming channel. Ito pahabol na shoutout po. Ito, shoutout po kay Sir. Yan, post na lang po natin dito sa screen. Yan, shoutout po, ingat po palagi. Ayun mga karaos, sana nakapagbigay po tayo ng konting idea regarding po sa vlog natin ngayon. Hindi ko man po nasagutan lahat, sana meron po tayong natutunan. Kaya ito mga karaos, kita-kita na lang po tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po muna yung vlog. Ito, paalam po muna. Let's go! Tara!